Magandang umaga, binibining Cherry. Ako nga pala si Dina Marie Dito. At ngayong umaga ay tatalakayin ko ang aking nakalap na impormasyon. Una, tungkol sa ugnayan ng gramatika o balarela at retorika. Ikalawa naman ay ang papel ng gramatika at retorika sa mabisang pagpapahayag. At ang ikahuli ay ang kawastuhang gramatika. Bago ko sisimulan, una, ano nga ba ang kahulugan ng gramatika at retorika? Ang gramatika o balarela ay tawag sa agham na tumatalakay sa mga salita at sa kanilang pagkakaugnay-ugnay. At ang retorika naman ay isang mahalagang karunungan ng pagpapahayag na tumutukoy sa sining ng maganda at kaakit-akit na pagsusulat at pagsasalita. Ngayon naman, ay ano nga ba ang ugnayan ng gramatika o balarela at retorika? Masasabing sangay ng mabisang pag-aaral ng karunungang pangwika ang balarela at retorika. Ang retorika ay nagbibigay linaw at kagandahan sa pagpapahayag, habang nagdudulot ng kawastuhan sa pahayag ang balarela. Hindi magiging malinaw at kaaya-aya ang isang pahayag kung hindi wasto ang tungkulin at ugnayan ng mga salita. Ito ay dapat maganda, kaakit-akit at tama. At ang ikalawa naman ay ang papel ng gramatika o balarela at retorika sa mabisang pagpapahayag. Ang papel ng retorika sa mabisang pagpapahayag ay nauukol sa kaakit-akit, kaaya-aya at epektibong pagsasalita at pagsusulat. Habang ang gramatika naman ay pangangalagaan ang kawastuhan para maging malinaw ang pagpapahayag. Ngayon, ang ikahuli ay ang kawastuhang gramatika. Wastong paggamit ng mga salita. Ang bawat salita ay may tiyak na kahulugan. Maaaring magbago ang kahulugan ng isang pahayag kung mali ang paggamit ng salita. Ang bawat salita ay may tiyak na kahulugan. Maaaring magbago ang kahulugan ng isang pahayag kung mali ang pagpili ng salita. Ang maling pagpili ng salita at paggamit ng salita ay nakakabawas ng kalinawan at nakakapagpamali ng isang pahayag. Maraming mga salita sa Filipino ang nagpapalitan ng gamit. Ito ay ang bunga ng kakulangan sa pag-uunawa sa kahulugan ng salita at gamit nito sa pangungusap. At dahil dito, nagkaroon ng kamalian sa pangungusap. Mangyaring hindi malinaw ang pagpapahayag ng mensahe o pahayag. Halimbawa, ang nang at nang. Ginagamit ang nang bilang katumbas ng of sa Ingles. Halimbawa ay, si Mrs. Laila ay ang aming punong guro ng eskwelahan. At ang nang naman ay ginagamit bilang katumbas ng when sa Ingles. Halimbawa ay, paalista kami ng bahay nang dumating si Tena. At yun lamang po lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig.